TGIF, Tito Von. Yes, Lord and Pauline, TGIF. And syempre, TGIF din sa ating mga kapatid na nanonood ngayon ng Afternoon Delight. Syempre, no, ibabahagi ko na sa inyo ang may init na balita sa mundo ng entertainment. At syempre, unang-una na nga riyan, Lord and Pauline, no, ito nga si Glock 9, ang tinaguriang OPM rap icon ay naglabas na ng kanyang panibagong album. At ang title nga nito ay Sari Sari Story, no? Composed of 10 tracks na talaga namang pinag-isipan at pinagtrabahuan talaga ni Glock 9 kasama ang kanyang producer na si Raymond Marasigan. Siyempre nakakwentuhan natin si Glock 9, no, sa launching nga at listening party niyan kamakailan. At dito nga ibinahagi ni Glock 9, no, na yung mga kanta na nandito sa kanyang album ay binubuo ng iba't ibang tema. Merong tema tungkol sa mental health, merong tema tungkol sa buhay OFW, may tema tungkol sa pagbabayad ng utang sa mga iniidolo mo, at saka syempre tungkol sa sa wingang pag-ibig. Yan yung mga yan yung mga under ng mga 10 songs na na umiikot nga dito sa panibagong album ni Glock 9. At ang career single niya nga, yung Tinda ni Linda, na yan yung mga aabangan ng mga fans talaga ni Glock 9, no? Kung anong klase yung atake na ibinigay niya doon sa career single niya at sa iba pang mga awitin. Lloyd and Pauline, ang kakaiba rito sa pinakabagong album ni Glock 9 ay kumpara sa mga previous songs or collaborations and albums niya, dito medyo mahinahon at medyo mabagal yung yung rhythm at yung pagra-rap niya. Kasi sabi nga niya, hindi na niya kaya yung mabibilis na rap, pero mas gusto daw talaga niyang mabigyan ng emphasis yung bawat lyric, yung bawat word at yung bawat rhythm ng kanyang piyesa. At syempre, no, todo support ang kanyang kaibigan at producer nga ng album na si Raymond Marasigan na nandoon din sa listening party kahapon. At ang kanyang album ay available na sa lahat ng digital platforms, hatid ng Universal Records at saka ng Asintado. Lloyd and Pauline. Saktong-sakto yung pagtatapos niya. Buti na launch agad kasi I think next month may tour ng Eraserheads. At si Raymond Marasigan ang drummer ng bandang yon. Merong world tour ang Heads eh. Pero ibig sabihin ba, Tito Von, pag si Raymond Marasigan ay isang essentially a rock musician, although nagra-rap din yan, mahilig din siya sa hip-hop, ibig ba sabihin may konting pagka-rock yung tunog nito, Tito Von? Nako, ang maganda rito, Lloyd and Pauline, hinayaan talaga ni Raymond si Glock 9 na gawin yung kanyang gusto. Sabi nga ni Raymond sa kwentuhan natin kahapon, no, para lang talaga siyang ang dali-daling katrabaho raw talaga nito ni Glock 9 kasi nagpapasa lang daw ng awitin itong si Glock 9, no. At mind you, Pauline and Lloyd, ginawa lang niya yung buong album in just 6 weeks. Na talaga namang ikinatuwa at ikinaloka rin ng kanyang production, lalong-lalo na ni Raymond. Yung sinabi lang ni Raymond, may mga konting pinopoint lang siya, may mga ginagawa lang siyang mentoring, etc. Pero tiwala daw talaga siya doon sa artistic decision pagdating sa music nito nga ni Glock 9. At syempre, no, hindi naman ito yung unang-unang pagkakataon na nag-collab itong dalawa, yes, yung tinaguri ang isa sa mga OPM rock icons at tinaguri ang OPM rock icon. So maraming pagkakataon na before na nag-collaborate sila. Kaya naman buo na rin yung tiwala nila sa isa't isa when it turns to their respective individual artistry. Lloyd and Pauline. Na-imagine mo ba, Po? Hindi ko ma-imagine kasi kung ano yung tunog nung bagong style, bagong hip-hop. Nasa mga digital platforms na siya ngayon. Ay, hindi. May sinasabi si Pauline Tito Von. Ibang level. Tito Von. Hindi ko magawa kasi hindi ako hip-hop artist. Let me just say, yung rap. Yung last time na nandito ako, nag-viral yung rendition mo of Terrified sa diba? YouTube. Parang thousands of views nakita ko. So, since nag-sample ka, maganda yung reception ng David Foster, Catherine McPhee, kailangan may sample din ng Glock 9. So. Di ba hindi naman rap normally yung mga chorus ng mga kanta ni Glock di ba? Pwede. Pakanta yung mga chorus yan, hindi naman yung verse. Hindi ko talaga verse. kaya. Seryoso. Hindi lang dahil,
may respeto kay Kuya Aris, kay Glock 9. Hindi ko talaga kaya yung rhythm niya. Kahit medyo slow na yung kanta niya ngayon, no? Hindi ko talaga kaya. Pero kung maririnig niyo to, Lloyd and Pauline, sobra tamang-tama yung melody, yung dynamics at yung pagkakabilis-bilis kasi doon nabibigyan ng emphasis yung tema. Lalong-lalo na yung tungkol sa mental health at saka yung tungkol sa buhay OFW. Grabe. Knowing Glock 9 talaga, syempre may mga issue pa rin dito, iba't ibang issue pa rin sa lipunan na talagang tinalakay dito sa album na yun yung dapat abangan at pakinggan ng kanyang mga tagahanga, Lloyd and Pauline. Nag-evolve talaga yung mga sound. Parang halimbawa, or para may salamin kunyari sa sports, hindi porque si Michael Jordan ang nag-champion sa slam dunk competition. Buong career niya, puro ganun lang gagawin niya. And as an artist, no? Maganda rin na nag-evolve ka, nagpapalit ka ng style mo. Yes. Si Glock 9, 25 years na rin sa industry, sa career niya. So, kaya dapat yung mga entertainment producer, minsan nagra-rap din, di ba? Maliban sa mga bumibirit at kumakanta. Naku, abangan nyo nga, Lloyd and Pauline, tomorrow, no, si Glock 9, isa siya sa mga artists na mag-perform na sa Pride Month celebration sa Quezon Memorial Circle. Bukas sa pala at yun. syempre, nakakwentuhan din natin dyan si Glock 9, no. Ito daw isa sa mga paraan niya talaga para bigyang pagmamahal at pagte-thank you niya sa LGBTQIA+ community na talaga namang sobra yung pagmamahal at support na rin sa kanyang music. Particularly na nga doon sa isang sikat niyang kanta talaga na Sirena. Yes. Na laging it is one of the anthems talaga ng ng LGBTQIA+ community dito sa Pilipinas. So abangan din si Glock 9 tomorrow, dyan nga sa Pride Month celebration. Lloyd and Pauline? aabangan talaga natin yan tomorrow. Pero for now, maraming salamat at happy weekend. Meron pa. May impahabol. May isa pang ikikwento sa Tito Bon sa meron atin. pa ba? Unless may Oo. instructions. Sinabi na nga ni Lloyd, no, na pag-usapan may na isa rin pa pala. si Okay. Raymond Marasigan. Siyempre, ito nga, no, nag-reunion ang Eraserheads, no, para sa contract signing ng kaabang-abang nilang World Tour. Ito nga yung 2024 World Tour ng ang huling El Bimbo reunion concert nila. At syempre, nagsama-sama, ito nga, no, sila Ellie, sila Raymond, sila Marcos. silang apat nagsama-sama ulit sila para sa contract signing dahil magkakaroon sila ng iba't ibang tour sa buong mundo, no? Meron sa Hawaii, sa San Francisco, sa Los Angeles, sa Toronto, sa Singapore, sa Dubai at marami pang iba. So syempre, ito yung parang continuation ng iconic at historic nilang reunion concert 2 years ago diyan nga sa bandang South na talaga namang sold out, pinagkaguluhan. Then after a few months din noon, medyo may mga international na rin sila concert after noon. Pero ito talaga considered world tour dahil iikot talaga sila sa buong mundo para sa mga fans ng Eraserheads. Yan, Lloyd and Pauline. Kung saan may Pinoy, Yes. tutugtog ang heads. Okay, from heads, Pinoy, may balita ka rin daw tungkol sa isang Korean or K-pop artist. Tama. Yes, ito na nga, no, Lloyd and Pauline, talaga namang grabe, pinag-uusapan na ngayon at mainit na ngayon na topic sa social media ang pagpunta sa bansa ng isa sa mga hottest Korean actors ngayon, si Byun Woo Suk, na talaga namang kagabi, sobrang dinumog siya ng fans sa kanyang arrival dyan nga sa NAIA, no? May mga videos na lumalabas online. Ayan, pinapakita na nga natin ngayon, no? Na sa labas pa lang ng NAIA, grabe na yung pagpunta, pagsigaw, palakpakan ng kanyang mga fans, no? Na talaga namang inaabangan na itong pagpunta o fan meet nito nga ni Byun Woo Suk dito sa Pilipinas. So bukas gaganapin na yung kanyang FanCon sa New Frontier Theater sa sa Araneta City sa Cubao, at ayon nga sa promoter na Pulp World, sold out na yung yung show, yung fan meet event. Kaya naman grabe rin talaga yung pagmamahal at suporta ng mga fans nito ni Byun Woo Suk. Syempre, si Byun Woo Suk ay nakilala ng fans mula sa kanyang mga hit series tulad ng Record of Youth, Strong Girl Namsoon, at ito nga yung latest, yung Lovely Runner. At saka sobrang love na love ng fans nito
si Byon Wusok kasi kahit sobrang tangkad niya, sobrang parang sweet, sobrang gentle, etc. So yun talaga yung mga aabangan kung paano aamuhin at paano haharanahin ni Byon Wusok ang kanyang Filipino fans tomorrow nga sa Cubao, Quezon City. Lloyd and Pauline? Ang tindi, no? Pero kahit gaano karaming security mo, Pauline, walang match yan sa escalator na hindi gumagana. Hindi, mukhang daming pulis, baka kailangang Yes. para baka- magkasya lahat yun. And, di ba medyo narrow ang escalator? Kasi Baka it's a hazard also for Byon correct. Wusok. Or baka gusto niya ma-exercise after a long flight. Kita mo yung daming fans, oh. Oo, Natatawa si Bon. Bon, ba't natatawa ka? Hindi ko kinaya yung escalator talaga yung napansin mo na hindi umaandar. Baka gusto lang niya umagano ng steps niya. 'Di ba? 10,000 steps. Ito Or, si alam mo, Byon. galing mo talaga. Nadia. Ano ka ba? Human kinetics major ka ba? Inanalyze it. No? Baka yung steps na target niya. Pero ito si Byon Wusok, no? Gabi, close to 10 million followers din siya on Instagram. So, wow, talagang kilalang kilala and I'm sure maraming ang excited na for his fan meet this weekend. So, Alright. Yes, Lloyd and Pauline. Tito Von. ito na talaga. Maraming salamat at happy weekend, Tito Von Belinario, our resident entertainment producer. Weekend.